Tama yun nabasa nyo, hindi na magproproduce ang PNPA ng BFP and BJMP ng mga opisyales, dahil meron ng sariling academy ang BFP and BJMP, yun na ang PPSA. Bago natin ituloy ang topic na ito, subscribe muna ang channel ko para updated ka palagi sa mga ilalabas ko na videos na makakatulong sa'yo. Ang PPSA or Philippine Public Safety College yan ang humahawak dati sa PNPA, ngayon ang mga pulis na graduate sa PNPA ay hawak na mismo ng PNP, bali ang PPSA ay hindi na humawak sa PNPA. Ang lahat na ng graduate ngayon sa PNPA ay puro na mga pulis, wala ng bumbero at jail officer, dahil ang mga jail at fire officer ay kukunin na sa PPSA, ang PPSA na po ang magpro-produce ng mga jail and fire cadets sa Pilipinas, so pag nakagraduate ka na sa PPSA, ang rank na makukuha mo ay jail inspector if sa BJMP ka na assign and fire inspector naman pag sa BFP, so magkano ang sahod ng fire, jail inspector? 49,000 pesos po kada month. So guys, panoorin muna natin itong short video about sa PPSA. Itong video na ito ay galing sa PPSA Facebook page. Paki-like and follow po ng page nila para palagi kayong updated. Shoutout nga pala sa owner ng video na ito. CTTO credits to the owner. Kung gusto mo maging kadete ng PPSA Academy, makinig ka ngayon dahil pag-uusapan natin ang mga qualifications para maging isang kadete ng PPSA Academy. Una, dapat ikaw ay isang natural-born citizen of the Philippines. Pangalawa ay dapat nakapag-serve ka na ng 2 taon sa BFP or BJMP. So dapat nasa service ka na before ka mag-apply sa PPSA at dapat hindi ka lalagpas sa 28 years old. Pangatlo, dapat maipasa mo ang BMI or Body Mass Index. Pang-apat ay dapat may good moral character ka. Pang-5, dapat maipasa mo ang dental and medical examination, Euro examination, physical fitness test, drug test and final interview. So dito guys, para ka lang naging aplikante ulit sa bureau. Pang-6 ay dapat wala kang pending na kaso sa organization mo at sa labas syempre, at dapat hindi ka nakulong or na-convict. Panghuli ay dapat hindi ka pa married. So ang ganda guys no, dahil yun magiging opisyal ng isang bureau ay makaka-experience sa mababang rank muna bago maging opisyal. Maganda yun sistema nila guys. So if hindi ka pa kasal at wala ka pang anak at sobrang bata mo pa, try mo muna mag-apply sa BFP or BJMP kasi may chance ka maging opisyal. Sayang rin yun opportunity. Kasi isang beses lang tayo mabubuhay dito sa mundo, kaya sulitin na natin. So if nagustuhan mo yung video, wag mo kalimutan mag-subscribe sa channel at pakipindot ng like button dyan, dahil marami pa tayong ilalabas na informational videos. Salamat!